ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So di ba po sabi ko po kanina, masarap pong magpasalamat kapag maganda po yung nangyayari sa buhay natin. No? Pero dapat po mas magpasalamat po tayo kapag nakakaranas din po tayo ng struggle. No? Kasi I believe po na nasa baba man po tayo or nasa taas tayo. No? I believe na katatagpuin po tayo ng Lord basta po marunong po tayong magpasalamat. So ayun po, sige po tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Tunay, O Lord, na napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa. Lord, as we give po today, Lord, ikaw po ang siyang mangusap, Panginoon, at naway, Panginoon, na magbigay kami, Panginoon, ng generous, Panginoon, na galing po talaga sa amin itong mga puso, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang mag-bless, Panginoon, ng mga puso at kamay ng bawat isang magbibigay, Panginoon. At Lord, sa mga panahong na hindi kami makapagbigay, Lord, alam namin na hindi po maikli ang inyong kamay, Panginoon, at kaya niyo pong abutin ang bawat isa. Lord, maraming salamat po at naway ito pong mga ikapo namin, Panginoon, magamit po namin sa ikalalawak ng inyong kaharian po dito sa lupa, Panginoon. At mag-multiply at magamit po at maraming maabot ng mga kaluluwa. Lord, maraming salamat po at inataas na po namin sa iyo ang umagang ito. Maraming salamat po. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga ikapo na ito, Panginoon, na willingly and cheerfully pinagkaloob po ng bawat isa sa amin, Panginoon, para po sa inyong gawain. Lord, we pray na tunay na magamit yung mga ikapong ito para po sa ikalalawak pa po ng kaharian mo dito sa lupa, Panginoon. Gamitin mo to sa mga ministry, sa mga gawain, Panginoon, dito po sa tahanan mo. Salamat po, Panginoon, sa mga puso at sa mga kamay na nag-extend po ng kanilang tulong, Panginoon, para po sa gawain ng Panginoon. Lord, we pray na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa abundantly and according po sa kalooban mo, O God. We praise you, O God, at sa umagang ito, Panginoon, we exalt the name of Jesus sa aming kalagitnaan as we listen to your word this morning, Panginoon. Lord, let your word be heard sa puso po ng bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi lamang sa mga physical na pandinig namin marinig yung salita mo, Panginoon, bagkus, Lord, tumagos ito sa aming mga puso, Panginoon, at tunay na mangusap ang Panginoong Jesus sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. We welcome your presence and the presence of the Holy Spirit this morning, Panginoon. Surround this place and we rebuke the work of the enemy sa amin pong kalagitnaan. Ang tinataas lamang po namin ang pangalan na nagliligtas, ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Malakas po ba yung microphone? Para magising po tayo, no? Sige po, sabihin po natin sa katabi natin, huwag kang matutulog. Mahalaga po na mapakinggan natin ang salita po ng Panginoon ngayong umaga. Sige po, tayo po ngayon ay dadako sa mensahe ng Panginoon. Tuloy pa rin po natin yung series natin about the 10 Commandments. Last Sunday, nabanggit po sa atin na ang 10 Commandments ay nakalagay po sa 2 tablet. No, pinaghiwalay po. No, yung first tablet is about loving and honoring God through our worship, no, kung paano po tayo magpapakita sa Diyos ng paggalang in our speech, in our thoughts and actions. At kung paano natin i-honor ang Sabbath o yung araw po ng pamamahinga. At yung second part naman po is about loving and respecting others. No, from the 5th to 10th commandment, tumutukoy po ito sa kung paano tayo makikipag-relate sa ating kapwa. Tinuturuan po tayo nito kung paano natin dapat tignan at i-treat yung lahat ng tao sa ating paligid. No, sabi po doon, lahat ng tao sa paligid. Ibig sabihin, kasama yung taong nakasamaan natin ng loob, no, kasama yung taong nagawan tayo ng hindi maganda, kasama yung taong ayaw natin. No, lahat ng tao. Through these commandments po, ang Diyos ay tinuturuan tayong makita yung ating kapwa through God's eyes, through His eyes, para somehow maunawaan natin po yung bawat isa sa atin. Last week, inumpisahan po sa atin yung unang command, no, sa second part ng 10 commandments, which is the 5th commandment. Sabi po doon, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos. No? I agree po with Reyna nung sinabi niya last week na ang commandment na to is applicable until now, na hanggang ngayon. At since galing po ito sa salita ng Diyos, alam po natin that God's word is timeless. Hindi po ito bounded ng oras at never po itong magiging outdated because God's word speaks through all generations. At same po with the next commandment na pag-aaralan po natin. The 6th commandment also possesses power and relevance. Now, kung titignan po natin sa Magandang Balita Biblia version, ito pong utos na to yung may shortest translation. At ito rin po yung shortest commandment sa Tagalog. Sabi po sa Exodus 20 verse 13, you shall not murder. No, huwag kang papatay. Siguro iniisip po sa atin ng iba, no, ay hindi ko naman kayang gawin yan. O kaya pasado na ako sa commandment na yan kasi never naman yung pumasok sa isip ko na gawin. Maniniwala po ba kayo pag sinabi ko sa inyo na most of the people na dumadalo sa gawain sa simbahan ay nakomit na yung bagay na to? Wag na po tayong na lumayo. Dito na lang sa church, sa Jesus Calls Commission Fellowship. Karamihan po sa atin ay guilty sa bagay na to. Na somehow in the past, nagawa na nating makapatay ng ating kapwa. This morning po, tignan natin kung paano at saan po naging totoo yung bagay na to sa ating buhay. Pag-usapan po natin ngayong umaga yung tungkol po dito. Na do not murder, a call to honor life. Do not murder, a call to honor life. Yung commandment pong huwag kang papatay ay may malalim po na kahulugan sa Biblia. No, hindi lamang po ito prohibition o pagbabawal against po sa mga unlawful killings, kundi ito rin po ay isang panawagan para sa bawat isa sa atin na bigyang halaga po ang buhay. Hindi lamang po ng sarili nating buhay, maging yung buhay po ng ibang tao. No, dahil ang mga ito po ay galing po mismo at pinagkaloob po ito sa atin ng Diyos.
Ang buhay po ng tao ay mahalaga dahil ang bawat isa po sa atin ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. At ang pagsira po ng isang buhay ay nangangahulugan po ng pag-dishonor natin sa lumikha at nagbigay nito, na walang iba po kundi ang ating Diyos. Ibinigay po ang commandment na ito sa mga Israelita. Na why did God include this commandment? Ibinigay po yung commandment na ito sa mga Israelita sa pamamagitan po ni Moises sa Mount Sinai. Na pagkatapos po silang i-rescue ng Diyos sa pangaalipin ng mga taga-Ehipto as part of the covenant na gagabay po sa kanila para makapamuhay sila bilang mga taong pinabanal po ng Diyos. Sa panahon pong yon o sa tinatawag po nating ancient world, ang violence, no, yung paghihiganti, mga pagpatay, and even child sacrifices ay mga common practices po sa bansang nakapalibot sa Israel. But God set Israel apart by commanding them to respect the sanctity of life. God wanted His people to be different. Nais ng Diyos, no, desire ng Diyos sa mga taga-Israel na maging iba sila, no, sa mga bayan na nakapalibot sa kanila. Na sinisafeguard o pinoprotektahan din po ng commandment na ito yung buong community ng Israel. Na ma-prevent po yung kaguluhan, yung poot at yung cycle po ng vengeance. Sa verse po natin this morning, ang salita pong murder o pagpatay sa Tagalog ay nagmula po sa Hebrew word na ratsak. Hindi ko alam kung tama po yung pronunciation ko. Ibig sabihin po, ipinagbabawal or unauthorized killing ng isang tao sa kapwa niya po tao. Sa kahulugan po ng Hebrew word na nabanggit natin, hindi lamang po ibig sabihin ito ay physical na pagpatay or physical act of causing death. No, it also focuses on moral culpability o sa moral na kasalanan, tulad na lang po ng hatred and reckless disregard. O sa Tagalog po, yung poot at pagwawalang bahala. Sa ibang translation ng Bible, specifically po sa King James Version, kung nakagamit na po kayo nito, ito po yung malalim na meron po doon mga malalalim na salita. No, sa King James Version, hindi po natin mababasa yung word na murder. No, instead na murder, ang ginamit po doon ay yung salitang kill. Sabi po doon, thou shall not kill. No, the words murder and kill are somehow related. Pero may pagkakaiba po yung kahulugan nila biblically. Na sa Bible, the word murder is very specific. Nangangahulugan po ito ng intentional na paglabag sa batas, no, pagkuha ng inosenteng buhay ng tao. Murder involves hatred and premeditation na morally wrong, at ito po ay kinokondemn ng Diyos. Ang general Hebrew word naman po sa salitang kill ay harag, na simply means to put to death, para patayin without necessarily implying kung ito ba ay tama o mali. And killing in the Bible can happen po in different contexts. Na pwedeng sa judicial killing, sa giyera, sa war, na sa mga accident killings, or self-defense. At maging sa mga animal sacrifices. Kanina po, nabanggit ko na ang bawat isa sa atin o ang lahat ng tao, including Christians, ay guilty po sa bagay na to. Na biblically speaking, every one of us is guilty of murder. At ang question po ay bakit? No, bakit? Di pa naman ako nakapatay, bakit ako kasali dyan? Na bakit ako guilty? Every one of us is guilty of murder, not necessarily literal. No, na physically we committed yung bagay pong ito. No, but it tells us something deeper. Na kung paano spiritually dinedefine ito ng Panginoon. No, let us understand po, no, that God's standard
of murder is higher than human courts. Now, alam po natin na ang human law o ang batas ng mga tao judges only yung outward act na unlawfully kinumit po ng isang tao. Sa earthly courts, may mga required evidence, no, dapat may mga witnesses ka or proof para makonvict po yung isang tao sa kasalanan na nagawa niya. But in God's courtroom, He is not limited to judging yung mga external actions dahil nakikita niya po yung ating mga hidden motives, especially yung condition po ng ating mga puso. Na hindi na po kailangan ng Diyos ng mga physical evidence, hindi niya kailangan ng mga witness, no, ng mga witnesses, katulad po ng hinahanap ng mundong ito. Because nothing is hidden in the sight of God. Sa courtroom po ng Diyos, ang galit, ang poot, ang contempt o yung paghamak sa kapwa ay counted na po bilang pagpatay. Now, these things are already counted as murder sa mata po ng Panginoon. Sa Mateo chapter 5 verses 21 to 22, mababasa po natin ito. Sabi po doon, verse 21, narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Verse 22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. No, ano pong tinuturo sa atin ng mga verses na to? Ang nagsasalita po dito ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Jesus is teaching us na ang guilt o pagkakasala ng tao ay madedetermine hindi lamang po sa kung ano ang ginagawa niya, kundi maging sa mga bagay na hinaharbor natin sa ating mga puso o yung mga bagay na kinikimkim natin sa ating mga kalooban. And unlike sa mga human courts, due to lack of evidence, pwede nilang i-acquit yung isang tao. But in God's perfect justice, walang secret thought or hidden malice yung makakatakas sa kanya pong paghahatol. Pangalawang dahilan po na kung bakit we are all considered guilty ay dahil at some point sa buhay natin nakaramdam na tayo ng hatred. Ano sa Tagalog yung hatred? No, poot sa ating kapwa. Aminin man po natin o hindi, na guilty po tayo sa bagay na to. In 1 John chapter 3 verse 15, sabi po ni Apostol Juan, mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Na pinapakita po sa atin ito that hatred is spiritually the same as murder. Sabi po, ang pagkaramdam ng poot sa kapwa ay spiritual na katumbas ng pagpatay. Because they both spring from the same root. No, sila po ay nagmumula sa iisang ugat. Ano po yung ugat na yon? Yung rejection of love at pagdedesire po na makapaminsala ng buhay ng ibang tao. Paano kung yung galit hindi naman umabot sa pisikalan? No, o hindi naman nag-cause ng physical violence. No, just the same. Wala pong excuse, wala po tayong lusot. Ito po ay considered harmful and spiritually deadly sa mata ng Panginoon. Because it kills compassion, sinisira po ng poot natin yung fellowship natin sa taong kagalit natin, and worst, we stand in direct opposition to the love of Christ. No, tayo po ay tahasang sumasalungat sa pag-ibig ni Kristo. Alam niyo po, nakikita ng Diyos yung hatred, no, hindi bilang isang maliit na kasalanan, but as a heart condition that reveals separation from His life-giving Spirit.
a heart condition that reveals separation from His life-giving Spirit. Tandaan po natin na kung paanong yung physical na pagpatay ay nagdudulot po sa pagkawala ng buhay, ang hatred po o yung puot seeks to erase a person sa atin pong mga puso. No, hinahangad po ng puot na burahin natin sa puso natin yung isang tao sa pamamagitan po ng pagtrato sa kanila as worthless o walang halaga. Kaya nga po, Apostle John warns us that hatred is incompatible with eternal life. No, dahil ang isang tao po na tunay na kay Kristo ay laging pipiliin ang pag-ibig. Kapag kay Kristo ka, lagi mong pipiliin yung pagmamahal sa kapwa. Dahil yung bagay po na yon ay nature po ng ating Diyos. Third reason, because murder flows from the sinful heart. Murder flows from the sinful heart. Prophet Jeremiah declares in Jeremiah 17, verse 9, that the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y madaya at walang katulad. Wala nang lunas sa kanyang kabulukan. Now again, ang murder po in the Bible ay hindi lang po product ng violent hands. Ito po ay bunga ng isang pusong makasalanan. Alam po natin na ang puso ng tao ay nagsimula pong makorrupt nung nagkasala sina Eva at Adan. Na naturally, nagpo-produce po ito ng galit, ng inggit at pagmamataas. When these sinful desires are left unchecked, ito po ay mag-grow ng mag-grow. Lalaki ng lalaki hanggang sa yung hatred na meron tayo mag-erupt into murder. The first murder po na na-record sa Biblia ay yung story po ng magkapatid na si Cain at si Abel, na kung saan pareho po silang naghandog o nagdala ng handog sa Panginoon. Si Abel po ay nag-offer ng best portion mula po sa kanyang kawan, na samantalang si Cain po ay nagdala ng ilan sa kanyang mga pananim. Tinanggap po ng Panginoon ang handog ni Abel, pero yung kay Cain hindi niya tinanggap, because Abel's heart and sacrifice were right before the Lord. Sa Genesis 4, chapter 4, makikita natin na nilure ni Cain si Abel sa taniman doon sa field. And out of jealousy and anger, pinatay niya po yung kanyang kapatid. Pinatay ni Cain si Abel. And again, nangyari po yung bagay na to dahil sa inggit at galit. This story reveals po that murder begins with the heart. Nagsisimula sa puso. Sa pamamagitan ng envy, ng pagkainggit, anger, and rebellion against God. This made Abel the first human victim of death by another human. Makikita po natin doon sa halimbawa natin na talagang ang pagpatay po ay hindi isolated act. Hindi siya isang isolated act. Ibig sabihin po, hindi siya isang bagay na sumulpot na lang bigla. Hindi siya out of nowhere gugustuhin ng isang tao na makasira ng buhay o gugustuhin niyang makapatay. It is an outward eruption because of an inward corruption. It flows po mula sa malalim na proseso na nangyayari po sa loob ng puso ng isang tao. From the very first pages po of the scripture, tayo po ay pinapaalalahanan na ang buhay ng isang tao ay mahalaga. Dahil ito po ay nanggaling sa Diyos. Nang likhain po ng Diyos ang unang tao mula sa alabok at hiningahan ito, pinakita po sa atin doon ng Diyos that life is not man's invention. Ang buhay po ay hindi gawa ng tao, ngunit ito po ay kaloob ng Diyos. Na ang bawat pagtibok po ng ating puso, bawat paghinga natin ay isang testament po na tayo ay para sa Diyos.
Yet, we live in a world kung saan ang buhay ng tao ay madalas pinapabayaan na lang. Nandito po tayo sa mundo kung saan yung buhay ng tao dinidisregard o sinisira na lang. Now, from violence and hatred to injustice and neglect, the sanctity of life is under constant attack. Tayo po bilang mga tagasunod at mananampalataya ni Kristo are called to be different. Now, we are called to protect and honor life. Sabi mo sa katabi mo, you are called to protect and honor life. Tayo po ay tinawag upang pahalagahan ang buhay. No? Hindi lamang po sa pamamagitan na pag-refuse po na maging kabahagi ng pagsira nito, but actively defending and nurturing it. No, bakit kailangan po natin gawin 'yon? Bakit kailangan nating protektahan no yung buhay? No, na pwede ba yung buhay ko na lang, yung atin lang, buhay ko lang yung protektahan ko? Bakit kailangan ko pang isipin yung ibang tao? No, number one reason, because God is the author and the giver of life. Kailangan nating protektahan yung ating buhay, maging yung buhay ng ibang tao, because God is the author and the giver of life. Dahil ang Diyos ang may akda at ang nagbibigay ng buhay. Sinasabi po sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Now, very clear po sa binasa natin that life is sacred. Na dahil ito po ay nag-originate sa mismong hininga ng Diyos. It is a gift from God. Kaloob po ito ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po natin ito pagmamayari. Na tayo lamang po ay tagapag-ingat ng buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. To protect life ay nangangahulugan po ng pagkilala na ang bawat buhay ng tao ay mula at para po sa Diyos. No, hindi po ito sa atin. Taking life lightly is an assault against the Creator. Against the Creator na God Himself. Pangalawang dahilan po bakit natin kailangang ingatan ang ating buhay is because humans bear the image of Christ. Humans bear the image of Christ. Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Since ang Diyos po ay nilikha ang tao ayon sa kanyang larawan, ibig sabihin po nito, unlike the rest of creations, we were uniquely made, no, para i-reflect po ang characters ng Diyos dito po sa ating mundo. Tandaan po natin na we share qualities sa Panginoon. No, katulad po ng ability natin to reason out, ability natin to love and to make moral choices, at makapamuhay ng may relasyon sa Diyos at sa ibang tao. At dahil image bearer po tayo ng Panginoon, ang bawat buhay po ng tao ay may taglay na dignidad at halaga. Now remember, to harm or neglect someone is to dishonor God's image. At sa context po nito, no, nung sinasabi natin, pinag-aaralan natin, protecting life is an act of worship na maaari po nating ihandog sa Panginoon. Honoring the dignity and worth that God has placed in every human being. Number three reason is that we are commanded to love. We are commanded to love. Sinasabi po na yung commandment na ito is the very heart of Christ. Now, Christ's teaching and the fulfillment of God's law. Sa John 13, 34 to 35. Sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.
This command po is directly connected to honoring life. Dahil kung tunay yung pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa, we will value the lives of other people. We will treat those lives as sacred and with dignity. Natandaan po natin that love does not harm. Love does not harm. Ang tunay na pag-ibig po ay hindi dapat nakakapaminsala. Dahil doon po sa pag-ibig na yon na dapat dumadalo yung pagkikare natin sa ibang tao. Yung pangangalaga natin sa kanila, sa kanilang kapakanan at sa kanilang kaligtasan. Love compels us to see others as the image bearer of Christ. Bata man po sila o matanda, kaibigan man natin sila o hindi. Sabi po dito, where hatred devalues and destroys life, ang pag-ibig po ay nagpe-preserve at nag-a-uplift ng buhay. Christ commanded us to love. Lastly, because Christ came to give life and not destroy it. Pang-apat na dahilan po para protektahan natin yung ating buhay maging ng ibang tao, because Christ came to give life and not to destroy it. Ang mission po ng Panginoong Jesus is fundamentally life-giving. Sabi niya po sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Hindi po sinend forth ang Panginoong Jesus dito sa mundo to condemn at sirain ang buhay ng tao, kundi para po ang bawat isa sa atin ay maligtas. Ang buhay po na binibigay sa atin ng Diyos is more than merely existence. It's more than mere existence. No, it is God's own kind of life. God's own kind of life na natanggap po natin when we receive Jesus as our Lord and Savior. No, at yung buhay pong ito na sinasabi dito ay magtatagal po, magpakailanman. Those who trust the Lord have passed from death to life already. Drink His living water at napalaya na sa pamamagitan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. And another assurance po na even physical death is not the end para po sa mga taong nagtatapat sa Panginoong Jesus is because Jesus Himself is the resurrection and the life. Ang Panginoong Jesus po mismo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Because Christ came to give life, tayo po as God's people ay dapat nagbibigay din po ng buhay sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa paanong paraan po natin yun gagawin? Paano tayo makakapagbigay ng buhay sa ibang tao? Sabi po dito, to be a life giver means seeing people not by their flaws, status or usefulness, but according po sa kanilang God-given worth. Sabi, para po tayo ay maging mga tao na malaki ang pagpapahalaga sa buhay, dapat makita natin ang bawat isa ayon po sa value o halaga nila sa mata ng Panginoon. Hindi po sa kanilang kapintasan, hindi po natin sila makita kung ano yung katayuan nila sa buhay o dahil lang may pakinabang tayo sa kanila. Hindi po ganon ang tinuturo sa atin ng Diyos. To be a life giver, we must speak words that build and not break. Proverbs 18:21 says, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Aware po ba tayo na ang dila natin ay may kapangyarihan na magbigay ng buhay? Hindi. Aware po ba tayo na yung dila natin may kapangyarihang magbigay ng buhay? Amen. Na maliit na parte siya ng katawan natin, pero napakalaki po ng role na ginagampanan niyan sa buhay natin at ng ibang tao. Sabi, it has the power of life. Katulad po ng Panginoong Jesus, we give life when we encourage, when we comfort, and when we speak truth in love.
No, sa halip po na gumamit tayo ng mga salitang mapanira, ng mga words that curse and condemn, piliin po nating magsabi ng mga salitang nagbibigay ng buhay. Let us choose to uplift other people by allowing ourselves to speak in kindness and gentleness. Speak words that build and not break. Pangalawa po, to be a life giver, we must forgive and seek reconciliation. To be a life giver, we must forgive and seek reconciliation. Colossians 3:13 says, "Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you." Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Hatred kills relationship. Ang puot po ay pumapatay ng isang relasyon. At ang tanging lunas po para manumbalik ang buhay nito ay sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Sabi po sa verse na binasa natin, tayo po ay pinatawad ni Kristo. And through this, we become life givers. No? Kapag pinipili po nating palayain yung sarili natin sa bitterness at sa galit. And choose to pursue peace. At kapag hinahangad po natin na ma-restore yung relationship natin sa mga taong once na may maayos po tayong ugnayan. And lastly po, the last point, to be a life giver, we must share the gospel of life. To be a life giver, we must share the gospel of life. Sabi po sa nabasa ko, the greatest and most effective way to give life is to point people to Christ. The greatest and most effective way to give life is to point people to Christ. Ang pinakamabisang paraan daw po para tayo makapagbigay ng buhay sa ating kapwa ay ilapit sila, dalhin sila sa Panginoong Jesus. No, ibahagi natin, in short, ibahagi natin ang Panginoong Jesucristo. No, na siyang tanging daan, sabi po sa John 14:6, siyang daan, katotohanan at buhay. Natandaan po natin na when we share the good news of salvation, hindi lang po encouragement yung binabahagi natin sa mga taong ito, but also the gift of eternal life. We get to share po yung pag-asa na dala ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Muli po, ang Panginoong Jesus ay naparito hindi po upang manira o makapaminsala, but to give life in abundance. Bilang pagtatapos po, ang sixth commandment o hindi lang warning against murder o pagpatay. According po sa message ng Lord this morning, ito po ay tumutukoy din sa pagtawag sa atin bilang tagapagtaguyod at maging mabuting katiwala ng sarili nating buhay at maging ng ibang tao. Now, we are called to be an advocate of life, to protect and honor it. Dahil ang bawat buhay po ay may purpose, no, kahit ano pa man po ang kalagayan nito. Kahit pa po yung isang tao ay nasa pinaka-lowest point po ng kanyang buhay. Siguro po minsan may mga pagkakataon na may thinking tayo sa iba na wala na talagang pag-asa yan. No, wala nang pupuntahan yung buhay niyang tao na yan. O habang buhay ganyan na yan, hindi na yun magbabago. No, may mga ganun po tayong thought. Pero sinasabi ko po sa inyo, sinasabi sa atin ng Panginoon, wala tayo sa posisyon para pag-isipan sila ng ganun. Ang trabaho po natin bilang mga Kristiyano ay maghatid, magbigay ng buhay through our thoughts and speech and action. Kung paano pong binibigyan ng halaga ng Diyos ang buhay dahil siya po ang may likha nito, dapat ganun din po tayo, no? Sa ating mga tahanan, in our homes, in our relationships, and in this community. Ngayong umaga po, inaanyayahan tayo ng Diyos to live out the heart of this commandment, na ipamuhay yung utos na ito. Na after nating mapakinggan yung mensahe sa atin ng Panginoon, let us commit na to cherish and honor life
sa lahat po ng pagkakataon. Let us treat every person as God's precious creation. Hindi po mga taong walang purpose, no? Hindi po natin sila titignan na mga taong walang purpose o mga taong walang halaga. No, kapag ganito po yung mindset natin, we will also learn kung paano i-guard yung puso natin from anger, no, from bitterness and hatred na mga causes kung bakit nasisira ang buhay ng isang tao. Lastly, since Christ came to give life, sa pamamagitan po niya, we are empowered to be people who spread and speak life. Sa mundo pong ito na puno ng karahasan at pagkamuhi po sa kapwa. Ang challenge po sa atin ng Panginoon ngayong umaga is to live as people who value life, because honoring it means that we honor the God who gave it. Sige po, tayo pong tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Diyos na makapangyarihan sa lahat, the author and the giver of life, maraming salamat po for allowing us na mapagpala po ng inyong mensahe sa umagang ito. Thank you, Lord, sa biyaya at kaloob mong buhay sa bawat isa. Salamat po na ikaw yung kasama namin sa bawat paghihinga namin, sa bawat pagtibok po ng aming mga puso, Panginoon. Forgive us, Lord, for the times na inalaw namin yung galit, pagkamuhi na kontrolin po yung aming mga buhay. We pray that you create in us a clean heart, katulad po ng panalangin ni Haring David, Panginoon. At punuin niyo po ang pusong ito ng pag-ibig ng katulad po ng sa Panginoong Hesukristo. Allow us to honor you, Lord, sa pamamagitan po ng pagpapakita namin ng kabutihan, ng compassion, at pagbibigay po ng kapatawaran sa aming kapwa. May our homes, relationships, and this community be places kung saan makikita at mararanasan po ang pagmamahal mo, Panginoon. Help us, Lord, to live out this commandment upang hindi po kami magkasala sa iyo. And empower us, Lord, through the power of the Holy Spirit na maging instrumento po kami ng kabutihan mo saan mo man kami dalahin, Panginoon. We continue to commit our lives to you, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.